blurry ang ating paningin. Ang unang natatamaan pag meron tayong diabetic ay ang ating mata. At pag nandito tayo sa syudad, sinisingitan natin ng yaw-yawan dahil anong ipapakita natin pag nandito tayo sa syudad? Ang ipapakita natin ay yung kusina, balkonahe, salas, ganoon, kwarto, ganoon. So dapat singitan natin ng kunting yaw-yawan. Yaw-yawan which is very interesting, lalo na ako pag nag-start ako ng isang topic, yung bang dire-diretso yan, pero interesting siya. At ayun, nung nasa bundok tayo guys, meron lang akong ipapakita dito pandagdag sa ating content. Nung nasa bundok tayo, meron tayong ginawang ito, yung lavender. Ganyan po ang ito po ang gamit nito. Nilalagay natin diyan para sa amoy ng ating cabinet. Yan, ganyan lang siya. Oo. Ganyan. Tapos dito rin, ipakita na rin natin. Tapos ano pa? Ay, saan ko ba inilagay? Dito naglagay ako ng isa dito. Saan ba inilagay ni Jessie? Ayan, dito. Yan, nilalagyan natin ng ganyan. Dito rin para maging freshening. Tapos yan din, naglagay din ako doon. Okay, tapos yun ang konting na i-share ko. At yun na nga, talking about yaw-yawan. Okay, alam nyo, medyo malayo-layo pa. Meron pa tayong 2 buwan yata, less than 2 months bago tayo umalis. Pero sa mga araw na ito, pagkakataong ito, trinatry ko ng magkwento kung ano man yung dadatnan natin sa Pilipinas. Ang tanong, anong meron tayo sa Pilipinas guys? Dahil karamihan sa atin, pag sinabi mong naka 10 taon sa abroad, wow, siguro mayaman na yan. Ganoon, di ba? Pag naka 12 years sa abroad, wow, siguro talagang milyonaryo na yan. Ganoon. Tapos, gaya nga nang sasabi ko sa inyo na 34 years na ako dito sa abroad, na diretso yon, walang kabig, walang preno, diretso yon. So, anong iisipin ng iba pag sinabing 35 years na nasa abroad? So, ang tanong ngayon, anong meron tayo sa Pilipinas? Anong meron tayo? Nasa kubeta lahat guys, yon. Nasa kubeta lahat. Walang ipon. May ipon, pero napunta sa wala. Personal na topic yung sa akin. Ewan ko lang kung may nakaka-relate. Yung bang naghirap ka, nagpundar ka, pero napunta sa wala. Malalaman nyo by the time na siguro tomorrow or after tomorrow, ichichikas ko sa inyo ang lahat. Para pag dating natin sa Pilipinas, makikita nyo yung tunay na buhay ko doon. Tapos iisipin nyo, wow! 34 years? Anong meron siya sa Pilipinas? Mga ganun ba? So, hindi naman importante yung anong kayamanan para sa akin. Kayamanan, kung anong naipundar, kung anong ano. Ang mahalaga na lang sa akin sa edad kong ito ay yung malakas ka. Wala kang sakit. Kung ano man yung nawala nung sinaunang panahon, siguro talagang naisulat na hindi para sa'yo yun. So, papasal na kayo, At to start with, para alam nyo para magkaroon kayo ng idea. Anong meron ba ako sa Pilipinas? Ano nga ba ang dahilan ng pag-uwi ko sa Pilipinas? Since wala na sila nanay, wala na sila tatay, wala na akong kapatid dun sa Pilipinas, wala na. Wala na akong family sa Pilipinas. So, ano nga ba ang dahilan ng pag-uwi natin sa Pilipinas? Yun. Kung ikukwento ko sa isang vlog lang, siguro hindi tayo matatapos, guys. So, magbibigay lang ako ng konting kwento about kung ano ang madadatnan natin sa Pilipinas, mga ganun ba. So, yun na nga. Bakit ko naisipang umuwi since wala naman akong importanteng gagawin doon? Actually,
ang pag-uwi ko sa Pilipinas ay hindi lang importante. So, sumatotal ng ating kwento ay meron pong magaganap na kaso. Kung ano yon, malalaman nyo by time to time, tomorrow after tomorrow. So, sa ngayon, yun na nga, bali, nakatatlong taon, 2 taon, 4 na taon na iniisip na namin ni ate na umuwi dahil meron po kaming aasikasuhin sa Pilipinas. Yun po ay kaso-kaso tungkol sa mga pamana. So yun na yun. Pamana, nagkakagulo dahil sa mga naiwang ari-arian namin, naiwang ari-arian ng aming mga magulang. So yun ang punto. At kung ano ang dadatnan natin, meron pa ba? So, ipaglalaban natin kung ano yung meron tayo. So, para sa akin, parang ayoko na ng kaguluhan. Uuwi ako doon para makipagbati or ayusin. Pero kung gulo ang gusto nila, lalaban tayo. Pero, mas maganda yung magkaayos, di ba? So, kung ano man yung magiging kahinatnan ng ating pagbabakasyon. Sana'y maganda at maayos ang lahat. At yun na nga, meron pa tayong 2 buwan. So habang lumilipas yung araw, papalapit. Ako'y nag-aalala kung anong mangyayari sa Pilipinas. And at the same time, ako'y nag-aalala din sa mga mahal ko sa buhay na iiwan ko dito. Dahil hindi lang po 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan ang pag-stay natin sa Pilipinas. Medyo mahaba-haba po. Siguro 4 na buwan or aabutin pa ng 5 buwan. So ayun. Ang tanong nga, anong meron ako sa Pilipinas? Alam niyo kung anong meron ako? Meron akong napakalaking bahay kubo. Yun. So tingnan natin. Dahil ang usapin ay napakalawak, pati yung family house namin naglahong parang bula, pero yun yung ipaglalaban natin. Tapos yung napundar natin na namin, dahil hindi lang ako, mga iba kong kapatid na naipundar namin, kinuha lang ng isang tao. Ayun, nagsalita na tayo. Ito'y maraming nakaka-relate naman na ang totoo niyan, guys. Bali 6 kaming magkakapatid. 6 kaming magkakapatid, namatay na yung 2, which is I think sa mga old videos ko na ikwento ko na sa inyo. 6 kaming magkakapatid, namatay yung 2, bali 4 na lang. So, sa 4 na ito, merong nauwing isa, pabalik-balik sa Pilipinas. Siya ang nag-aasikaso ng aming mga ari-arian, ganoon. And then, napag-alaman na lang namin, mga kalalabs, mga kakabsat, na hindi na pala amin yung ari-arian yun. Ang nagmamay-ari na lang ay yung isa kong kapatid. Kung kayo ang nasa katayuan ko, mananahimik ba kayo? So yun po ang isang dahilan ng pag-uwi natin sa Pilipinas. Sabi ko nga, ayaw ko na ng gulo. Kung po pwedeng maayos, ng taimtim, ng payapa, yun ang gagawin natin. At in some way, huwag nyo naman akong i-bash, guys, dahil kung minsan nakakapanood ako ng mga videos, yung nag-share sila ng mga personal life nila, kung minsan mali ang pagkaintindi nila. Yung bang ganon? Dahil ako, kuminsan ganon din. Ba't pa kailangang sabihin yung sikreto ng family? This is YouTube all about. Ayun. Basta sineshare ko lang kasi from time to time nakakapag-open ako ng konting topic. Pero parang hindi maganda ring manood ng video pag putol-putol yung topic ba. So, out in the open na tayo. From now on, magbibigay ako ng konting kwento.
habang nandito pa tayo, habang lumilipas ang araw bago tayo umuwi sa Pilipinas. Yun. Ayokong umuwi ng may kaguluhan. Gusto ko peace. Peace lang. Ayun. Okay, yun na yun. At tayo'y magkukwento ulit sa mga susunod na vlog natin. Bye-bye for now. Aray, ano ba yun? Ito, tingnan nyo ang problema dito sa dito sa amin, tingnan nyo natanggal. Yan. Ang aming remote ay ganyan, dito, nakatali. Dahil, nawawala, nag-aaway-aaway kami, nagsusuntukan kami dahil sa remote. Dahil ang, idugtong natin ito. Dahil dito sa bahay, ang brand ng aming TV na ganyan ay iisa. Kaya iisa rin magkakaparehas yung remote control. Kaya yan, para dyan. At siya nga pala guys, medyo less than 2 months ang alis natin. At medyo nag-i-start na tayong mag-impake dyan. Oo. Nag-i-start. Nung nakita nung isang araw, kahapon pala, itong mga kasama ko na nilabhan ko itong maleta. Nilabhan ko itong maleta. Lalo na si Habi nung nakita niya. Napamulagat sila. Sabi nila, meron pang 1 buwan at kalahati. Ba't ka na nag-i-impake? Sabi nila. Tapos, mafe-feel mo talaga yung lungkot sa mukha ni Habi. Nung nakita niya yung maleta kong yan. Basta nakita ko yung lungkot ni Habi sa kanyang mukha. Yun.